Kita nyo yan guys, 39 degrees. So maximum of 40 degrees today. So I saw an article a few days ago na hottest city in the world ang Perth. Kasi for the past few weeks, several days na maximum 40 degrees yung temperature. So yung akala mo na sa Pinas lang ang mainit, actually dito even sa Western Australia, we're getting temperatures of as high as 40 degrees and for several days yon. So kakaiba rin no ang weather dito. So si My Loves nga, ang sabi niya, she loves more yung yung winter season compared to summer. And of course kasi nga naman syempre hassle din yung sobrang init, especially dito sa Australia na nakakapaso talaga ang init, no? Unlike sa atin, papawisan ka lang kasi humid, pero dito literally na masusunog yung balat mo pag exposed. But anyway, ganun talaga. So December pa lang, a few more months. So normally ang hottest months during summer dito sa Perth is January and February. So yun, good luck sa amin. Quick groceries lang kami dito sa Southern River. So lately dito kami groceries ni My Loves. Medyo mas malayo-layo pero hindi naman ganun kalayo. So just about 8 to 9 kilometers away. So para iba naman, maiba lang yung yung venue, and almost complete din naman yung Coles supermarket dito. Ano to? Coles White Dinner Rolls. Tinapay, 260 na lang. Pag ganitong may mga yellow tag, yan, that means discounted yan. And common yan dito sa mga grocery shops. Sarap ng kiwi dito. Yan, mas paborito ko tong Kiwi Gold. $4, $5 for 4 pieces. May isa pa itong green, mas cheaper to. $4 for 3, pero mas gusto ko tong gold, mas sweet. Gusto niyo ng mas medyo mas maasim yan, itong kiwi green yan. Pero to si My Loves, gusto niya rin yung kiwi gold. Namimiss ko sa Pinas yung mangga eh. So ito ang counterpart dito ng yung kinalabaw na mangga. Ano ba to? Calypso mangoes. So $3.50 isa. Ganito siya, parang Indian mango lang na ripe. Pero in fairness, nagustuhan siya ni My Loves. So yan, $3.50. Mahal. So pero iba pa rin talaga yung yung mangga sa Pinas. Ito naman, sweet topless pineapple. $4.90. Bakit kaya topless ang tawag? Ano to? Piñata. I'm sure iba pa rin yung sa Pinas. Alam ko mas sweet pa rin yung sa nasa atin. Kuha tayo ng honey almonds. So, yan. Kuha ka tatakal ka ng sarili mo dito. Mahilig tayo sa tofu. Kuha tayo ng medium firm tofu. My Loves, gusto mong chicken? Para hindi ka na magluto. We're done mag-groceries. So, anong plan later? So, mag-simbang gabi kami later sa Kelmscott. So, hindi kami nakapag-simbang gabi the past few days, pero later, yan, simbang gabi kami. Ayan, we're done dito sa
Coles sa Southern River. Kaya lang wala kami nakitang cornstarch. So we need to drop by sa Asian store. So pambihira naman to. Ang laking groceries pero walang cornstarch. Nag-walking lang kami dito sa Thornley. Malapit lang to sa place namin kasi yung mga houses dito decorated with Christmas lights. Ayan. Dami rin tao. Puntahan ng mga tao ngayon. Para ka nasa Cainta. So alam ko sa Cainta Rizal may mga ganito rin na may isang house na may Christmas decoration. So dito sa Thornley, which is lapit lang sa amin yan. Ganda. Puntahan din ng mga tao. Dito sa Perth, and kung malapit kayo dito sa Thornley, pasyalan nyo yung itong consulate court dito sa Thornley. Pwede magpa-selfie. So puntahan siya talaga ng mga tao habang Christmas season. Ayan. Ang mga Christmas decoration, Christmas lights decoration. Lang, quick bonding, lakad-lakad lang. Noche buena sa gabing ito. Thank God it's Monday. So, first day natin na walang work. Actually, 5 days tayong naka-leave due to Christmas break. So, kailangan lang sulitin yung habang nakabakasyon. Pero yung una nating ginawa is naglinis tayo ng mga damo-damo kasi it's been a while. So, yung mga ganong kalat-kalat, kailangan nating gawin yan dito sa Australia. And yung second ano natin is yan, tayo dito, blood test tayo dito sa Gosnells Medical Clinic. So malapit yan sa amin kasi yan, kailangan nating i-check ang ating cholesterol at saka uric acid kung kumusta na nga ba. And yan, later in the day mamas kami. So yung simbang gabi. So the past 2 days, last Saturday and Sunday, so nakapag-attend kami ng simbang gabi dito sa Kelmscott, which is malapit din sa amin. And ang best doon is, of course, we met some Filipinos and yun, may kainan after the mass. And yun ngayon, check kung kailangan kong pumunta sa mall to, kasi bring a plate mamaya dun sa simbang gabi. So, we need to bring something. And wala kami maisip and tinatamad din si My Loves magluto. Kaya titingin na lang ako sa mall kung anong madadala natin for bring a plate later. Ayan, see ya. May malapit din na park dito sa
likod ng Gastos Medical Clinic. So I think Centennial Park tong tawag dito. Yan, in just 7 days, New Year na naman. 2025 na. Siyempre, we're thankful for this year. And yun, hoping for a better New Year next year. More blessings. So, ganun-ganun lang. Yan, another year have passed. Papasalamat tayo na sa mga blessings na nare-receive natin. And yun, kagandahan dito, no? So kahit Christmas season, walang traffic. So of course, in some areas may traffic din, pero relatively hindi ganon sa atin sa Pinas, na alam naman natin pag Christmas season talagang napakabigat ng traffic. So dito, makakapagbiyahe ka pa from one point to another na walang traffic. So especially sa atin, no, yung malls, talagang mabigat ang traffic. Dito sa may stoplight, syempre nagkakaroon din ng build up. Pero the good thing naman is moving yan. So moving traffic. And the other day pala guys, no, so it's very interesting. So napanood natin yung vlog ni Katon Ying. So fina-follow natin yan sa YouTube, yung Katon Ying sa YouTube channel niya. So I just forgot kung anong exact name nung YouTube channel ni Katon Ying. So it's very interesting kasi guest niya si Boss RSA Ramon Ang. So ngayon ko lang nalaman na in the past 3 months, no, San Miguel Corporation na pala ang may hawak ng NAIA Terminal Airport, no. So dun sa vlog ni Katon Ying, so syempre hinighlight nila yung improvements for the past 3 months since nag-take over yung San Miguel Corporation sa management. I think management, no? Correct me if I'm wrong, guys, no? So, ang pagkakaintindi ko doon, ang nagmamanage na ng NAIA Airport is San Miguel Corporation. So, of course, the good news is, syempre, since privatized na yung airport, is syempre, we can expect improvements. And syempre, doon nga sa vlog na yon na napanood ko, I think kahapon lang, no? Kahapon lang to. So search nyo guys sa YouTube yung kay Katon Ying. So syempre hinighlight na nila yung maraming seats, yung mga may lounge dedicated for OFWs, and free yung food and drinks for OFWs. May mga yung mga upuan daw is increased, yung mga toilets improved. So at marami pang improvements na gagawin, especially next year, no. Like halimbawa yung may mga shades daw na ginagawa, no, para hindi magsiksikan sa isang area. So yeah, these are good news. Of course, syempre we welcome improvements, especially sa ating airport na at one point, no, parang na-highlight as world's worst airport. Syempre ayaw natin mga ganyan, no. Syempre ayaw natin na kasi syempre mawawala ng gana yung mga tourist na pumunta sa atin, and alam naman natin na income generating yan sa Philippines, aside from yung BPOs o FWs.
Ang so that's good news overall. But syempre, at the back of my mind, nakakapagtaka lang, no? Kasi yung mga airports, alam naman natin na these are public uh, public locations or public amenities, and sa in sa buong mundo, karamihan syempre pag airport, government owned and government managed yung mga ganyang airport. So nakakapagtaka lang na sa atin sa Philippines, yung mga ganito like airports ay privatized na. So syempre, happy tayo na syempre it will introduce um, improvements. Kaya lang syempre, ang ano nun is syempre wala namang libre, no? So in some ways babawiin 'yan sa atin, like iba nauna naman na yung mga expressways, no, privatized 'yan either kay MVP or sa San Miguel Corporation. So ito naman is yung airport, no? So ngayon lang natin nalaman na managed na ng San Miguel Corporation. So anyway, it is what it is. Let's hope for the best, and sana itong pag-privatized ng airport sa Philippines is for the better. So I'm sure kahit nakapagtaka, no, na privatized, let's just hope na syempre kung sino man ang na-involve sa decision na yan is pinag-isipan ng mabuti. So yun, let's hope for the best. So medyo may konting build up sa parking dito. So it's just 10 a.m. So dito sa Perth, pag weekdays, 9 a.m. ang start ang opening ng malls. Pero until 5 p.m. lang. So I'm not sure ngayong Christmas season kung extended yung mall hours. Kaya minsan yun ang pag regular days dito, yun ang kakaiba. Kasi pag 5 p.m., especially during weekdays, except for Thursday, until 5 p.m. lang yung mall. Alam naman natin sa Pinas, sanay tayo na until minsan 9 or 10 yung regular hours ng malls. Ayun, buti hindi tayo nahirapan mag-park. So, dito tayo ngayon sa Westfield Carousel. Ayun guys, so pauwi na nga tayo. So, mabilisan lang. Meron lang tayong binili. And, yun, uwi na rin. Napakaraming tao kasi Christmas rush na. And, yun, mga last minute shopping ang mga tao. And, napakainit din ngayon, no? Kaya siguro karamihan nasa mall. So for the past few days, nagfo 40 degrees tayo dito sa Perth, and in fact today ang maximum temperature is 42 degrees. Lucky din na lang on Christmas Day itself medyo mababa yung temperature, around 25 degrees. So yan, kahit papaano maiibsan yung init. Ayan, uwi na tayo guys. Bin collection today. Every Monday ang schedule dito sa amin. So yung recyclable and yung regular rubbish ang collection today.